balikan po natin si Attorney Mangrobang ng Bureau of Immigration kaugnay po nung mga nasabat nila na mga foreigner sa NAIA, particular po yung mga Indonesian at Malaysian. Attorney Mangrobang, magandang hapon po ulit. Magandang hapon ulit, Sir Gigi. Apo, paumanhin po at naputol yung linya. Pero kami pinapaliwanag po kayo kaugnay ho nung huli nyo, pagkakadiscover kaugnay ng mga dokumento na peke na dala-dala ng mga ito? Sir Gigi, yung mga Indonesian po na na-intercept ng aming mga officers sa NAIA Terminal 2 ay napag-alaman kung how fraudulently obtained po yung kanilang Philippine passport. Kaya po, ito po ay malalo, ini-interview hindi sila magpagsalita ng kahit anong Filipino dialect. Yun po, pati po yung mga informasyon sa kanilang mga Philippine passport, din po nila alam. Opo. Attorney, maituturing ho ba ito na isang malawakan o malakihang kaso ng human trafficking? Hindi pa natin, sir, masigurado kung ito ay papasok sa human trafficking. But ang isa pong mayumanag na station nila sa immigration law for falsely misrepresenting themselves sa Filipino. So, si Commissioner Morente po ay kaagad nag-order ng pag-file ng immigration charges against these Indonesians for falsely misrepresenting themselves as Filipinos. Apo, ano pong nakikita nyong kumbaga pamamaraan ng pagpasok nila sa Pilipinas? Backdoor po ang nangyari dyan? Based on the initial interview sa kanila, it appears na hindi po sila backdoor at dumating po silang normal na mga turista. Hindi po sila dumating na isang malaking grupo katulad nitong pag-alis nila. Maliliit or paisa-isa po ang pagdating nila in the past few weeks. So, iniimbestigahan po pa rin ng mas malalim kung ano pong mga paliparan ang ginamit nila sa pagpasok dahil malaki pong challenge sa amin kasi at this point, hindi po natin alam ang totoo pa nilang identity because they were in possession nga po of Philippine passports and cannot present any identification documents. Kaya humingi kami ng tulong sa Indonesian Embassy para ma-identify po natin itong mga passengers na ito. Apo, so sa ngayon po, nasa proseso pa lang ng pag-identify, hindi pa na-establish kung ito ba'y may criminal record sa Indonesia o may criminal record po sa Malaysia. Wala pa pong ganung impormasyon. Hindi pa po natin yan ma-ascertain given that hindi pa rin tayo in possession ng real identities. Ngayon po, sila po ay dinala na sa Camp Bagong Diwa kung saan po muna sila mananatili habang ipinaprocess po yung kanilang station and being violators of our immigration law. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update. Sa Attorney Maria Antoinette Mangrobang, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Maraming salamat.